Isang mapagpahalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 7, 2025. Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo. At sa araw na ito, ang ating unang pagbasa ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 58, verses 1 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap-hanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin ang gawain nila ay matuwid, at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba, at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin, ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y umahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar sa araw na iyon. Diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo pag kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So ngayon po ay Biyernes, kasunod po ng Miyerkules ng Abo, at narinig natin nung Miyerkules ng Abo, yung three discipline of Lent na tinatawag, yung almsgiving, fasting, and prayer. So yung fasting, yan po yung tinatawag natin ngayon na pag-aayuno. Pero yung paalala nga sa atin, na dito nga para bang wag natin itong gawing biro. Wag natin din gawing ito na para bang yung iniisip natin kapag ginawa natin, tutugunin ng Diyos, yung ating hinihiling sa Kanya. Kaya ang dami nating, sa mga panahong ito, ang dami nating gagawing sakripisyo, may mga maglalakad ng paluhod, maglalakad ng nakayapak, mayroong mga magpapasan ng krus, yung iba ay magpapapako pa sa krus. Pero yun nga, sabi, kung iniisip ng tao, bakit ganun? Parang hindi tayo pinapansin ng Panginoon. Maganda rin na mapagnilayan natin ang sagot ng Panginoon ay na sabi nga, baka ito ay mga pansariling kapakanan lang yung ating iniisip. Yung bang, bakit tayo nagpa-fasting? Ito ba ay para maging sexy, maging healthy tayo ulit sa pangangatawan natin, pumayat tayo? Kung yun ang motivation natin ng ating pag-aayuno o fasting, hindi nga itong ang kalugod-lugod sa para sa Diyos, at hindi ito yung tinatawag niya. Kaya tayo nagpa-fasting, lalo na pagdating sa pagkain, kaya hindi tayo kakain
no? Hindi para lang sa sarili natin, kundi hindi tayo kakain para ang iba ay makakain. So, ibig sabihin, kung merong ang pagkain ngayon, no, umagahan, tanghalian, hapunan, dahil nga sa fasting, one full meal lang yung sinasabi sa atin. Pero syempre, sa duration, no, ng 40 days, kapag ginigive up mo at hindi ka kumain ngayong araw na ito, ibig sabihin, yung pagkain na yan ay ibibigay mo para sa ibang tao na hindi talaga nakakakain ng araw-araw, yung regular. So, ganun po, no? At bakit tayo, kumbaga, no, yung pag-aayuno, ano man ang iniisip po ninyo, bakit tayo mag-aayuno, kailangan maging malinaw, no? Kung mag-aayuno tayo para mas magkaroon tayo ng pagkakataon na maisip din natin na tumulong sa ating kapwa, makapagbigay, no, para sa kanila. Kaya nga gini-give up. Mayroon tayong gini-give up, no, para sa ating sarili, at kung may i-give up tayo, meron tayo, no, we have something to give for others. So, gini-give up natin yung para sa ating sarili para ito ay maibigay para sa iba. So, ito yung mga ilan lamang sa pag-aayuno na ini-encourage sa ating gawin. At ito yung magiging kalugod-lugod para sa Diyos, para sa paningin ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.